Handa ka na bang humarap sa Panginoon? We all know that we cannot, again, hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Anytime pwede tayong humarap sa Panginoon. Pero ang problema, handa ka na bang humarap sa Diyos? Na-perform mo ba, nagawa mo ba yung tungkulin mo bilang tao sa harapan ng Panginoon? O baka nagawa mo lang yung tungkulin mo bilang nanay, pero hindi naman bilang anak ng Diyos. Nagawa mo yung tungkulin mo, yes, bilang tatay, bilang anak, bilang magagawa, bilang employer, pero hindi mo nagawa yung tungkulin mo bilang tao sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, iba po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. May sarili kang ambisyon, pero may plano rin ng Panginoon sa buhay po natin. At ang tungkulin ng tao, mga kapatid, ay nakasulat nga sa verse 13. Ang sabi po doon, basahin po natin. Ang tungkulin po natin, mga kapatid, ang sabi po dito sa verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, sabi po dito, therefore we conclude. Conclusion, ang sabi po dito, mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Pag sinabi po natin conclusion, ano po ibig sabihin nun? Ito na yung katapusan, ito na yung pinagsama-samang ideya, ito na yung dulo ng lahat. Mga kapatid, ang sabi po dito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. May takot ka ba sa Diyos? Ang problema ng mundo natin ngayon, wala nang takot sa Diyos. Totoo po yan. Kaya lahat ng tao, ginagawa nila lahat ng gusto nila, kinukuha nila lahat ng gusto nila, sinusunod nila lahat ng gusto nila, wala nang takot sa Diyos. Wala nang takot ang tao sa Diyos, mga kapatid. Ayan po ang katotohanan. Wala nang takot ang tao sa Diyos. Malaya na sila. Gusto na nilang magawa yung gusto nila at wala na silang ginagawang iba kundi kung anong magpapasaya sa kanila. Wala nang takot sa Diyos. Ang tanong, ikaw ba takot ka pa sa Diyos? Mga kapatid, hindi ito takot na parang natatakot ka sa halimaw na sa multo. Ibang takot po yun. Ang takot po sa Panginoon, ito po yung takot na may paggalang. Kung may takot ka sa Panginoon, re-respeto ka sa Kanya. Kung may takot ka sa Panginoon, ayaw mong ma-disappoint ng Diyos kasi may takot ka sa Panginoon eh. Pero alam niyo po mga kapatid, mga kabataan, mga mananampalataya, mga kapatid, sa umagang ito, ang problema ng mundo, wala nang takot sa Diyos. Wala nang takot sa Diyos. Dahil kung may takot ang tao sa Diyos, hindi ang gagawa ng isang bagay na ikakalungkot ng Diyos. Dahil unang bagay, unang tungkulin ng tao is to fear God. Sabi po ng verse 13, one duty of man is to fear God. Matakot tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang tao walang hiya na. Totoo po yan. Wala nang hiya ang tao. Kung titingnan nyo po, walang linggo na lumagpas ng walang krimen na nababalitaan sa TV. At yung krimen ngayong mga panahon ngayon, grabe na po. Hindi na yung krimen na nagnakaw lang. Hindi na po ganun ang krimen eh. Ang tao ngayon, ang sabi ng Biblia, totoo po yan, huwag na kayong matakot. Huwag na kayong magtaka dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mundo ay papasama ng papasama. Yung dating suntukan lang, ngayon barilan na. Nung panahon namin, pag nag-away sa school, suntukan lang eh. Pag binuli ka, sasapakan lang eh. Pero ngayon, iba na. Buhay na. Ganun na po ngayon. No, ang buhay ngayon, sabi nga po, no, parang wala nang halaga yung value ng buhay. Why? Marami ng mga tao, wala nang takot sa Panginoon, mga kapatid. Wala nang takot sa Diyos. Wala nang hiya sa Panginoon. Ginagawa kung anong gusto nila. Ginagawa kung anong mapagtripan nila. Kung anong maisip nila, ginagawa ng tao. Wala nang takot sa Diyos, mga kapatid. No? Tandaan po natin, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagbibigay ng mataas na paggalang sa Diyos. Hindi binabaliwala ang Panginoon. Pinahahalagahan kung ano yung mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Kung takot ka sa Panginoon, kung may banal kang takot sa Panginoon, hindi mo pababayaan yung spiritual mong buhay. Kung may takot ka sa Panginoon, hindi mo hahayaan na hindi mo makausap ang Diyos sa panalangin.
Kung may takot ka sa Panginoon, hindi mo pababayaan ang panambahan. Mga kapatid,